Kamusta mga kabibo? Andito na naman tayo sa panibagong episode ng The Bibo Project. At sa pagkakataong ito ay pag-uusapan natin yung kasalukuyang nangyayari dito sa ating Mhm. lugar. And Brother Joey, parang malamig ngayon, ano? Oo, tol. Actually, walang tigil yung ulan, no? Simula kaninang umaga. Maulan Umalis ako din sa dito sa inyo dyan. bahay. Oo. Yes, oo. Since 5 a.m., pag-alis ko Mhm. dito sa bahay, talagang walang tigil ang ulan. And nakakagulat kasi napakadaming baha kaagad nung nakita ko along the way papunta sa trabaho. Mhm. Mm. I see. Kung di ako nagkakamali, Coach Arman, may bagyo po yata ngayon. Kung bagyo ang meron nga ngayon. Bali ang narinig ko kasi sa balita, meron tayong enteng na bagyo. Mhm. Pero hindi naman tayo apektado bilang sa Metro Manila, kundi feeling ko parang talsik lang siya o parang habagat lang sa atin eh. Ang talagang concern talaga dito ay naglandfall ito sa Bicol at Mhm. ngayon alam ko nasa Northern Luzon na siya. Nasa Northern Luzon siya ngayon. Nasa No? Northern Pero Luzon. I think yung tinatawag yatang tail ng bagyo, ika nga, nandito sa atin. At most likely, ito yata yung nagiging reason kung bakit nagkakaroon ng mga malakas-lakas na pag-ulan. At ayun na nga, medyo nabanggit mo, Brother Joey, kanina, may mga pagbaha tayo na nararanasan, ano? Oo. Tol, and coach, no, kung napapansin nyo rin, no, madalas yung pagdaan ng bagyo or napapadalas, Na no, katatapos mapadalas. lang nung 2 weeks Typhoon ago lang, di Karina. ba? Yes, after ng Typhoon Karina, meron kagad ngayon Typhoon Enting. Though ngayon, ang pagkakalam ko nga, tama yung sinabi ni Coach, is habagat siya, no? Mhm. Pero yung pabago-bagong panahon, tingin ko yan yung tinatawag nating climate change, no? Yes, Tingin ko definitely. magandang pag-usapan ngayon. Ano nga ba yung climate change? Kasi lahat tayo affected eh. Ikaw, Mhm. Coach Alfred, ano ba yung pagkakaalam mo sa Alam climate mo, change? yan ay napakagandang tanong eh. Kasi alam mo, pag tatanungin mo o pag kukunin mo yung opinion o yung answer ng mga tao, partikular na mga estudyante, pagdating dyan Mm, sa bagay na yan, medyo nahihirapan sila. Pag sinabi kasi nating climate change, ito yung tinatawag nating long-term change dun sa tinatawag nating klima. Parang halimbawa, sabihin natin ganito, nung 90s, ayun na naman, lumalabas naman yung edad natin, ano? Ang tawag dito, pag sinabi natin 90s, pag sinabing ulan, alam naman natin yung normal na ulan, hindi naman nagkakaroon ng sabihin nating malawakang pagbaha, no? Normal sa atin yun eh. We welcome the rain, no? Ngayon, ang mm, problema, pagka nag-uulan ngayon, medyo kinakabahan ng mga tao, lalong-lalo na, pagka nandun sa tinatawag nating mga low-lying areas, partikular na dito Coach Arman sa atin ano. Kasi tama po ba catch basin ang Oo, oo, totoo yung coach. Ang Marikina ay catch basin. Ibig oo sabihin yung mga tubig na nanggagaling sa bundok ng San Mateo at saka Montalban dito na pupunta sa atin. Kasama na yung bundok ng Antipolo. yun yung mga mm, nakapaligid kasi nga Marikina daw isang lambak, Marikina Valley ano. Tapos mm, madagdag ko din lang kung regularly no ay sabihin natin ang rainy season natin, yung tawag na rainy season yan ay pamula June hanggang October. Naalala ko dati mm, nag-aanihan na kasi. Naglalaro mm, kami sa mga dayami yan kasi pagka nag-aani na. Ngayon, umaabot na yan ng umaabot na yan ng Disyembre, no? Umaabot na well, dapat ano na yan eh. Dapat medyo harvest season na yan. Kaso nga lang, hindi ganun nangyayari. May bigla ang long-term change. Hindi kasi yung halimbawa daily change lang, walang problema yon. Pero pag halimbawa, mm, naging long-term change, no? Ay mayroong kakaiba, no? At nagkaroon ng tinatawag nating pagbabago ng klima. At maganda rin pong maisip natin na yung pagbabago ng klima na yan ay hindi lang yung sa madaming pagbuhos ng tubig. Involved din yung tinatawag nating yung tagtuyot, no? Yung nagkakaroon mm, talaga tayo ng tinatawag ng kakulangan sa supply ng tubig galing sa pag-ulan, no? At itong climate change na to, ito ay resulta ng tinatawag nating
global warming. Kasi syempre, nung tayo nag-aaral tayo, di ba, yung global warming, narinig na natin yan, no? Yung global Oo. warming, ito yung pagtaas ng temperatura, no, ng ating mundo dahil sa pagdami ng greenhouse gases na nasa atmosphere. At yung atmosphere na, ano yung mga greenhouse gases na to, example nito ay yung carbon dioxide, no? Methane gas, at saka yung tinatawag nating chlorofluorocarbon, just to name a few, no? So marami ang maraming yan ang pinaka-reason kung bakit tayo nagkakaroon ng tinatawag nating climate change sa panahon ngayon. Pero Brother Joey, kita mo naman nakita mo parang sinisisi din yata sa Facebook yung pagkakalbo ng ating mga kagubatan yata, no? Tama po ba? Yes, tol. Kasi isa yan sa main reason kung bakit merong climate change, no? Kasi alam naman natin ang puno is isa yan sa nakakatulong para mabawasan yung polusyon ng hangin, no? Or yung mga sinasabi mo, ang mga nabanggit mo kaninang mga gases na nakaka-apekto ng global warming. So nabanggit mo rin kanina yung global warming, no? I think isa yan sa reason kung bakit mas napapadalas yung pagdaan ng bagyo or pagbuo ng bagyo. Alam naman natin ang Pilipinas ay napapalibutan ng karagatan. Then pag mataas ang temperatura, natural magpo-form yan ng bagyo, no? So napansin natin just 2 weeks 2 weeks ago meron tayong bagyo, tapos ngayon may panibagong bagyo na naman. So yun, I think maraming factor, no, kung bakit nagkakaroon talaga ng climate change, and lahat yan sa tingin ko is nangyayari na noon pa man. Noon pa. Oh. At ngayon ay medyo napapalala dahil sa, syempre, yung mga activities natin also ay nagbabago. We had activities, we have activities right now that did not exist way back to 90s or 80s, or maaari may mga activities natin ngayon lang natin nire-reap yung tinatawag nating yung mga resulta, no, ng mga ginawa ng ating mga siguro mga magulang natin o yung mga mas nakatanda sa atin ng mga decades ago, ika nga. Coach Arman, sa palagay mo, bukod dun sa mga nabanggit natin kanina na yun, tinuturo nga nila yung pagkabawas ng mga puno, ganyan, para yung climate change ay yun nagre-resulta sa climate change. Sa palagay mo, bukod doon, ano pa yung mga nakikita natin na reason bakit natin pinagdadaanan yung mga ganito? Sa palagay ko, sa aking opinion ay ako naniniwala karamihan ng problema na sa ating mga tao. Tayo ay unang-una kulang tayo sa disiplina bilang Pilipino. Siyempre, alam natin ano nangyayari sa paligid natin. Kung sa environmental, sa academic environment, makikita natin kapag hindi mo nakita yung bata na makalingat ka lang, magtatapon ng basura kung saan, di ba? Dito din sa kalsada sa atin, makita mo lang na sakay ng jeep, pasimpleng hawakan yung papel, tapos ilalagay yung kamay sa bintana, biglang bibitawan na lang, di ba? Mga ganun. May Siyempre, ipit sa jeep, di ba? ipit. May ganun eh. Mga pasimpleng. Naniniwala ako, karamihan ng problema nanggagaling sa ating mga tao. Okay, so part of it, talagang a big part or a big chunk of it talagang nanggagaling o ng tao ang sanhi ng mga ito, no? Kung titingnan naman natin, ako kasi tayo, di ba, we just usually observe yung mga nangyayari at yung mga nababasa natin sa social media, no? Sometimes we tend to blame things pero hindi natin nakikita yung sarili natin. Ano ba, sabihin natin, yung sistema daw ng ganito ay hindi tama. Pero Brother Joey, nakita mo yung footage nung napakadaming basura yata, ano? No? So palagi mo, di ba? I mean, saan po kayo ngayon? Nasa Bulacan kayo ngayon. I think may garbage collector naman kayo. Hindi ba? Yes, meron. So, ikaw ba sinasang-ayunan mo, yung sinasabi ni Coach Arman, na maaaring mas kailangan pa nating disiplinahin mga Pilipino?
Totoo yan, tol. Well, may mga lugar naman, no, na pinapractice na yung proper segregation, yung pagre-recycle, na tingin ko is nakakatulong para sa climate change, no, para mas ma-improve natin yung sistema natin. Pero marami pa rin talaga, no, tanggapin na natin yan, na marami talagang pasaway. Oo. So, yung tamang disiplina, yan yung kailangan nating talaga mapaigting na matutunan ng bawat isa sa atin. No? Yung mga basura, no? Sa mga news ngayon, kasama ng mabilis na pagbaha, paglutang din na napakadaming basura. Yan yung isa sa malaking problema natin ngayon. Well, again, babalik tayo dun sa pinaka main cause ng climate change is still tayo pa rin mga tao. Maaaring may sabihin natin, merong lapses doon sa isang party o doon sa ibang mga reason, pero we agree na talagang kailangan pa rin nating mag-step up in terms doon sa tinatawag nating disiplina. Kasi nga, kagaya na sinabi ni Coach Arman kanina. Go ahead, sir. Individually, bawat isa sa atin, individually, dapat talaga mayroong tamang disiplina. No? Kasi kadalasan, pagka buwabaha, naririnig natin kasalanan ng gobyerno, di ba? Hindi inaayos yung drainage system. Well, isa lang yan sa mga factor. Pero ang bottom line yan is kung hindi tayo or madisiplina tayo sa pagtatapon ng basura, tingin ko naman malaking tulong yon, no, para maiwasan yung mga ganyang problema. Correct. Pero maganda yung sinabi ni Brother Joey. Coach Arman, sa palagay mo sa ating mga estudyante, no? Palagay kasi natin, 'di ba, teach them young, sinasabi daw, ano? Palagay mo yung mga mag-aaral natin, yung awareness nila pagdating sa ganyan ay sapat na o mas magandang dagdagan pa? Bago ko sagutin, Coach, ay may dagdag ko lang sa mga Sige po. nagiging cause ng problema natin ay isa rin ay kultura. Cultural, di ba? Maganda po Kultura. yan. Kasi siyempre, Can you please elaborate? ang naniniwala ko sa kultura ng Pilipino, medyo may problema tayo sa disiplina eh. Naniniwala ako magagandang batas natin. Kaya lang kasi ang implementasyon ng batas. Kasi siyempre, may compare system tayo. Kapag may kakilala ka sa gobyerno, hindi mo apply ang batas. I-apply mo yung batas sa mga kalaban mo, di ba? At lastly, nakikita ko is education, di ba? Kailangan ng i-educate. Kasi naniniwala ko, the more na ang tao is educated, mas madali siya makakaintindi, mas madali siya mapapaliwanagan, at madali niyang gagawin yun kasi naintindihan niya na mas malawak ang epekto ng isang pagkakamali ng isang tao. Ayun, balik ako sa bilang sagot sa tanong mo, Coach, saka Sir Joey. Ang naniniwala ako na kailangan pandagdagan yung mga ginagawa ng school na tungkol sa awareness sa pagdating sa climate change. So kung paano natin mamimitigate o mababawasan ang epekto ng climate change. Kasi naniniwala ako hindi na natin to, tawag niya, irreversible na yan eh. Kumbaga, hindi na siya pwedeng baliktarin eh. Nandiyan na yan. Ang mangyayari sa atin is imimitigate na lang natin o i-delay lang natin ang permanenteng epekto nito sa atin. Kaya bilang isang nasa academe, ako naniniwala na malaki ang maitutulong ng kabataan dito tayo sa mga grassroots. Tulungan natin sila, i-educate natin sila, ipaintindi natin sa kanila ang kahalagahan ng climate change, kung paano ito nakakaapekto sa atin, paano nakakaapekto sa lugar natin, at paano ito nakakaapekto sa buong mundo. Hindi lang tayo, kundi tayong lahat. Kaya kailangan ng concerted effort para mapabagal ang epekto nito sa atin. Correct. Brother Joey, matanong ko lang in connection sinabi ni Coach Arman, you came from the business industry sa retail. Ano nakikita mong steps na ginagawa ng iyong company para sabihin natin, no, mabawasan yung tinatawag nating epekto ng climate change? Well, sa workplace naman, normally,
ang ginagawa Brother is Joey, nagpa-pursue. pangunahan na kita. Nakita ko, eco bag ang ginagamit nyo. Correct, correct. Ginagamit kayo eco So, bag. isa yan sa pinapatupad na ngayon ng most of the LGUs, no? Before you have or bago ka bigyan ng business permit, isa sa mga requirement is yung reusable bag, no? Dapat meron ang isang supermarket, no? Since nasa retail industry ako. So, yan, isang paraan yan upang mabawasan yung paggamit ng plastic. So, that's number one. Number two, nagpo-provide kami ng mga trash can for proper segregation ng ating mga basura, no? Para mas madaling ma-dispose yung mga basura natin. Pangatlo, yung conservation ng energy, no? Hindi lamang sa tahanan natin, no, na pag nagpo-conserve tayo ng energy, hindi lang tubig, hindi lang kuryente. Isa yan sa mga nakakatulong. So sa workplace din, importante na nagtitipid tayo ng enerhiya kasi isa yan sa nagiging reason din, no, ng climate change. Yan. Ayun, so ibig sabihin talagang involved ang inyong business pagdating sa tinatawag na ni Coach Arman kanina na concerted effort, no? At babalik tayo kay Coach Arman. Coach, alam mo, nabanggit mo kanina na ang government ay parang nagkukwentuhan tayo bago yung shoot natin. Ang government natin na ang ating current administration ay parang nagpo-promote yata ng tinatawag natin renewable resources. Ano ba yung mga renewable resources na tinitignan ng gobyerno, no, na gagamitin as alternative doon sa fossil fuel kagaya ng coal, oil, no, na medyo harmful talaga. Ang mga renewable energy na binabanggit dito sa naniniwala ko ay yung galing sa natural na paraan na hindi ginagamitan ng gasolina o mga fossil fuel na tinatawag natin kagaya ng solar power na continuously meron tayo niyan. Wind power na pwede nating magamit sa pamamagitan ng pagpapaikot sa propeller, makaka-generate siya ng electricity ng turbine tapos freely without using fossil fuel, thereby nakaka-generate din ng natural na energy. Yung mga hydroelectric power na nanggaling sa ating mga dam, yung yung nakalimutan ko isa niyan, yung sa hydro, tapos yung mainit na parte ng bulkan nagagamit niya, yung geothermal yan. Oh. Yes. Yan, yan naman naalala kong pwedeng maging source ng energy, yung natural energy na at the same time renewable. At very active ang ating administrasyon sa pagpo-promote, no? Alam ko nag-i-invest na yata sila diyan, no? Diyan sa ano natin. Alam nyo, salamat Brother Joey, Coach Arman. Napakaganda ng ating kwentuhan pagdating dito sa tinatawag nating climate change, ano. It's been going on, no, for a certain time now. At ang sabi nga nila, yung start ng industrial period which is during the 1800s, ngayon natin nire-reap o hina-harvest natin yung effect ng mga ginawa ng mga tao noon at until ngayon naman, no. Ngayon, si Vivo Project, meron tayong parang sinasabi nating proposal, no. Meron tayong ABCD of fighting off climate change, no. Yung una nabanggit na ni Coach Arman kanina, no, yung tinatawag nating awareness of climate change in the community. Kagaya ng sinabi rin ni Brother Joey kanina, kapag halimbawang aware yung ating mga estudyante and even their parents or all the members of the community kung ano ang climate change, medyo siguro magdadalawang isip sila na makagawa ng bagay na maaaring contribute dito. At doon papasok yung tinatawag natin pangalawa, yung B, basic education of climate change. At maaaring sabihin, climate change, matagal na yan, no? Okay? Siguro, kung sinasabing matagal, bakit lumalala pa, no? Maaaring ang gawin natin dito yung tinatawag natin intensified education. O may education, pero hindi effective, intensify natin, no? And yung C natin, cooperation of the government and also business entities in creating an environment that will encourage people to recycle and use clean energy
resources, no? Nakakatuwa nga, Coach Arman and Brother Joey, pare-pareho, kayo po ay nakapunta ng ng Hong Kong na, no? Madalas ang ginagamit yata nila ay Tesla. Coach Arman, ano yung offer ng government nila doon para maengganyo ang mga locals, no? Para na bumili ng Tesla car? Actually, parang narinig ko meron sila mga incentives. At saka nung nakita ko doon, maraming mga cars dominantly is galing sa natural na source nila. Galing sa kuryente, hindi gumagamit ng fossil fuel. Doon nga sa kalsadang, although napakabihira, hindi ganun kadami yung pagdating sa kotse, hindi kagaya sa Pilipinas, sa bawat kanto, makikita mo na maraming kotse. Doon kasi more on public transport system kasi napakaganda ng public transport system, which is nakaka-contribute din para Oo, mamitigate yung epekto ng climate change. correct. Ayun. So, may incentive na ino-offer ang gobyerno. So, yun yung tinatawag nating form ng tulungan. At palagay naman natin, makikita natin din yan dito sa Pilipinas. But the very thing that is most important of all ay yung din natin, yung discipline ng mga Pilipino. We're not saying Filipinos are hard-headed, but there are times na tayo ay hindi nakakasunod talaga. Bawa sabihin natin, kahit gaano kaganda ang tinatawag nating drainage system, di ba? Kung halimbawa naman, magtatapon ka pa rin ng basura, wala pa rin mangyayari doon, no? Sabi nga balat lang naman ng candy ang itinapon ko. Naalala ko yung isang newscaster na paborito namin, o kolumnista na paborito natin dati. Ang sabi, you are one, isa yung tinapon mo, but you are one, no? Isa ka, pero maka-contribute ka pa rin. Kung 1,000 yung nagtapon ng balat ng candy, kasama ka pa doon, ay di syempre, sigurado, you are going to form a big mass of garbage which is going to clog the drainage system. Kaya nga, ang sinasabi natin dito, well, the government alone, the business entity alone, they cannot do everything, no? So kailangan makikipagtulungan din tayo. After all, this is our planet, this is our home. And sabi nga nila, we cannot go anywhere. Wala naman tayong mapuntahan ng ibang mga planeta. At least as of the moment, hindi pa siya posible. So, pinakamainam, mahalin natin. For final takeaway, ano masasabi mo, Brother Joey? Well, agree ako sa lahat ng sinabi mo, Tol, no, about yung individual responsibility natin, yung disiplina na tinatawag, no. Even if we do awareness sa mga tao, kahit intensify natin yung basic education, kahit natulungan tayo ng gobyerno, kung tayo mismo sa sarili natin, hindi natin didisiplinahin yung sarili natin, wala pa rin mangyayari. Thank you, Brother Joey. And Coach Arman? Masasabi ko is, dagdag sa sinabi ni Sir Joey, napaka-importante talaga ng disiplina. Isa yan sa pinaka main ingredient ay yung pinagkaiba ng mga maunlad na bansa sa bansang hindi naman ganun kaunlad. Kaya bilang isang nasa academy, isa sa mga mako-contribute ko ay yung siyempre pag-e-educate ng mga bata sa mga estudyante natin, kasi ako naniniwala na ito yung mga ma-educate ka na isa, dalawa dyan. Tapos mag-e-educate yan, madadami ang mga yan eh. At saka sa ibang mga kababayan natin, sana may pakialam po tayo. Kasi kung hindi tayo makikialam, lahat po tayo kasi apektado nito. Kaya kung sa maliit natin paraan, gagawin natin ang obligasyon natin bilang obligasyon sa ating Mother Earth, naniniwala ako meron tayong pupuntahan. Somehow, kung hindi man natin matigil ito, somehow, mapapabagal natin ang negatibong epekto nitong climate change sa ating bansa at saka sa buong mundo. Yun po. Maraming salamat, Coach Arman. At muli, maraming salamat, Brother Joey. At mga kapibo, napakaganda na naman ang ating kwentuhan sa gabing ito, sa araw na ito. So, syempre, invite ulit namin kayo sa susunod naming episode. So, kung hindi ka pa nakakapag-reply, hindi ka pa nakakapag